So, good day. This is the continuation of our infiltration. Okay. So, um, a while ago, I uploaded the video explaining this part. Okay. So, why is 9.04 not the answer? The answer is the rate is not constant and it decays exponentially. Okay. So, here is the data. Okay. Here is our data from this problem. Okay. And this is the graph. Okay, so this is the graph for our Horton's infiltration model. Okay, so tignan nyo kasi class. From here, okay, so we have 12 kasi dito, 0, 12, ito yun. And then 0.25 half, tapos 11.14. Okay? So kung gusto nyo kung gusto nyo malaman if this is hindi talaga siya linear class, kunin nyo yung slope every point. Okay? O, try nyo to. 12 divided by 0. Okay, that is, I think, uh, 12 divided by 0. I'm not sure. You just do it if you want. 11 divided by 0.25, 10.37 divided. If pare-parehas yan, class, yung slope na makukuha mo dyan, ibig sabihin, okay to. Okay? Pero hindi kasi ito hindi kasi ito talagang linear class. So, ang makukuha talaga natin itong Horton curve natin dito class, this is more like parabolic at some point. Okay? Hindi pa-curve siya class, pa-curve. Hindi siya talagang straight line. Okay? So, yan yung graph natin for the Horton's infiltration model example. Okay? So, ganyan yung graph. Okay? And let's move on to the next method. I think there's three more. Okay, so i-explain ko for now yung uh, second. Okay, we have Horton, and then we have Green and Amps, Phillips infiltration. We also have Phi index. Okay, so may tatlo pa tayo. Ang i-discuss ko next is Phillips infiltration model. Okay? So, ito yung next. So, John Philip, I apologize class, hindi kasi ako talaga makahanap ng picture ni John Philip. Baka iba yung mailagay ko kasi dito. So, John Philip, an Australian mathematician, was frustrated by the oversimplifications in hydrology. Okay, so as said a while ago, yung ating Horton's formula kasi simplified siya, di ba? So, eto naman, si Philip, frustrated siya kasi masyado na silang nag-oversimplify sa hydrology daw. Ngayon, ito, he tackled the recharge equation. Hindi ko na ipapakita sa inyo baka sasakit pa ulo. May recharge equation din. Okay, this is a complex PDE for soil water flow. And okay, so nag-derive siya from Richard's equation ng exact series solution. Okay, so ini-split pinaghihiwalay dito si infiltration and si sorptivity. Okay? Sorptivity. Yan. Capillary suction and gravity flow. Okay, so his work bridged theory and field observation. Isa yung Phillips infiltration model sa mga basis ng mga later models of infiltration natin na ginagamit in the modern times. Okay? So, isa to sa mga nagamit. Okay. So, para malaman naman natin kung ano talaga 'tong infiltration model, kukunin na natin yung ating formula class. Okay? Ito yung ating formula, Phillips infiltration model. F of t is equal to S squared of t plus AT. Okay? So, yung F of t natin dito class, ito yung infiltration, natin, yung depth, ito yung cumulative infiltration, sorry. This is the cumulative infiltration. Katulad nung ating Hortons kanina, 'di ba nung nag-solve na tayo class dun sa Hortons, ang Hortons infiltration model lang kasi siya yung may infiltration rate lang. Ngayon naman, kinailangan kasi natin ng solution natin our cumulative infiltration. So, kaya tayo nag-integrate. Ngayon naman,
kay Phillips infiltration model, yung infiltration ay yung cumulative infiltration na agad yung ating formula. Okay? So, ito yung ide-derive natin later on para makuha natin yung for the um, infiltration rate. Okay? So, ito, we have f of t is equal to s square root of t plus at. Okay? Pansin nyo, madaming t dyan. Okay? Kapag nagkaroon na tayo ng infiltration rate, wala na gaano yung mga t. Okay? So, sasabi dito yung s natin yan yung I'm sorry that I think that is sorptivity. Sorry pa sa yan. Sorptivity Tm over square root of r over square root of r. Tapos A, yan yung gravity driven term. Okay, gravity driven term. At times it is k of s. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, di ba, kapag ide-derive natin yan, makukuha natin yung rate. Kapag susubukan nating i-derive yan, ang lalabas class is ito. Okay? F of t is equal to s over 2 square root of t plus a. Okay? So, yan yung ating formula. Okay? So, since alam na natin yung ating formula, ngayon na mapupunta tayo dun sa limitations, advantages, and some applications. Okay? So, ito. We have the advantages here. Thematically rigorous. Ngayon, next is yung ito. Separates capillary and gravity flow. Ito nga yung purpose ni Phillips. And then used in arid zone. Used in arid zone hydrology. Ayun sa limitations na class, as usual, kailangan talaga natin itong kailangan natin maging sure dun sa mga kasi natin sa S and sa A natin. Ngayon dito kasi kailangan na fit or saktong-sakto yung S dapat natin dun sa ating data. Kaya siya nakalagay dito mathematical rigorous kasi nga kailangan pang i-fit ito, kailangan dapat eksaktong-eksakto na yung S natin is yun talaga yung para dun sa data natin. Okay? So hindi ko na alam kung paano nangyayari yun, guys. I cannot explain it to you that well. Basta sa ating Phillips infiltration model kasi, yan, it requires fitting S and A to the data itself. And then next naman, ito kasi, kaya siya less intuitive for engineers class. Hindi kasi siya simplified. Hindi siya gano'n ka-simplified and hindi masyadong nagamit yung principles ng ating engineering dito. Okay? So this is mainly for hydrologists. Okay? And then next, ito, yung una, si Horton, dinidisregard niya yung layers. Okay, so yun din yung limitation ni Horton. Ngayon naman, yung limitation din ni Philip, nandito lang siya sa layered soils. Okay? So, yun yung sa limitation naman niya. Yun yung pinagkaiba ni Philip at saka ni Horton. Yung isa, ayaw niya ng layers. Itong isa naman, sa layers lang siya. Okay? So next, we have your application, drought studies. Okay? So arid zone hydrology kasi predicts water uptake in dry soils. And then theoretical research, ito nga, basis for advanced models. Okay? So yan. Yan yung advantages, limitations, and applications ng ating Phillips filtration model. Okay, balik tayo doon. Okay? So we have um, I think okay, sorry, I forgot we have an example for our Phillips infiltration. So ito, a clay soil has sor sorpo sor what is this? Is that wait, let's see. Sorptivity. Sorry, that's sorptivity. My fault. Okay, so mga nagte-take notes dyan. A clay has sorptivity of 5 cm, 5 cm
over square root of r, and A as 1 cm per hour. Okay, find the cumulative infiltration after 30 minutes. Okay, so naka-R to class. We have R here, R din doon. This is 30 minutes. Yan ay magiging 0.5 hours. Okay, ay 0.5 hour. Okay, so ito yung ating formula kasi ang dinahanap lang dito class is your cumulative infiltration. Okay, cumulative infiltration yung hinahanap dito. Okay, so si big letter F. Okay. So, gagawin natin, isa-substitute lang natin yung formula. Etong T natin dito magiging 0.5 ha. That is 30 minutes kasi hours yung ating mga given na constants. Okay? So, yan. Substitute. 5 square root of 0.5. Okay, that is hours plus 1 times 0.5. Ang labas na to class, ayan. Okay, so this is your final answer. Yan yung cumulative infiltration after 30 minutes. Okay, so after 30 minutes, nagkaroon ng infiltration of 4.04 cm sa ating clay soil. Okay, so that's all for now sa Phillips infiltration model natin. The following videos will contain green and and also the phi index. Okay, so I'll update you when I finish making the videos. Okay, so thank you for listening, class. This is Philips infiltration model.